He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, sing to you, all my fears and failures. Feel my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender.
Purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy, amazing Sunday, amazing people of God. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi po nagsasabi sa atin na anuman po yung atin po mga pinagdadaanan sa buhay. Naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. And right now, syempre November at ito po yung fifth week o fifth week. Panglimang linggo po ng atin pong series na Countdown, Life is Too Short to be Saved. Pero syempre right now, magkakaroon muna tayo ng ating tinatawag na series break. At every time na meron pong panlimang linggo, yung ating pong kada buwan ay nagsi-series break po tayo para makapag-usap po tayo ng mga ibang topic na kung saan mag-e-edify at magbibigay sa atin ng encouragement. Now, napakaganda po ng pag-uusapan natin sa umaga, tanghali, hapon, gabing ito. But right now, bago po tayo magpatuloy, i-type nyo nga po muna sa comment section, God is good. And syempre, pagka-type nyo sa comment section ng God is good, i-type nyo rin po yung mga tao na sa tingin nyo ay gusto nyong i-invite ngayon sa ating online worship service and gusto nyo pong mabless sila ng salita po ng ating Panginoon sapagkat napakaganda po ng ating pag-uusapan sa mga sandali pong ito. Now, habang tinatag nyo po sila, meron po akong tanong sa inyo. How do you see your life? Yan ang tanong ko sa inyo. Type nyo nga sa comment section, how? Paano ba natin tignan ang ating buhay? Kasi to be honest, gusto ko po sabihin sa inyo, because the way you see your life affects everything you do. Kapag ka ganito ang tingin mo sa buhay, ganito ang gagawin mo. Kapag ka ang tingin mo sa buhay ay struggle lang, lagi kang defensive, lagi kang, alam mo, laging lalabas sa bibig mo, puno ng hirap, puno ng bighati. Pero kapag ka tinitignan mo ang buhay bilang regalo, mas magiging grateful ka. Kapag ka nakikita mo yung buhay mo ay, calling kay Lord, may pinapagawa sa iyo si Lord, mabubuhay ka na merong purpose at merong meaning sa iyong buhay. So meaning to say, ang sinasabi po sa atin, gusto kong sabihin sa inyo ngayon, your perspective becomes your direction. Depende sa perspective mo ang direction ng buhay mo. Now, pangalawang tanong, how do you see the testing in your life? Yan. Paano mo tinitignan ang mga pagsubok sa buhay mo ngayon? Sige nga, paano mo ba siya tignan? Kasi gusto kong magkaroon muna tayo na makondisyon yung ating mind na, napakahalaga po kung paano natin tignan ang ating buhay at kung paano natin tignan yung mga testing sa ating pong buhay. Now, kung sa tingin mo ang testing ay punishment, ayan yun, malamang lagi ka magrereklamo. Pero kung tinitignan mo na ang testing ay training ni God, mas magiging open ang puso mo at yung isip mo para lalo ka pang matuto at pag-mature. Why? Because how you see the test determines how you respond to it. Kaya importante po yung ating pong pag-iisip, yung ating pong perspective. Because the way you see your life shapes your life. Kung paano mo tignan ang buhay, yun yung huhubog ng buhay mo. Yung pananaw mo sa buhay, yan yung nagpo-form ng habits, nagpo-form ng decisions, at ng mga priorities mo sa buhay. Now, kung mali ang perspective mo, madalas mali din yung mga choices na gagawin mo sa buhay. Now, kapag godly ang perspective mo, magiging align yun sa will ni Lord. At ang laging iisipin mo, lahat ng nangyayari sa akin, dahil sovereign si Lord, dahil in control, it is for His glory, and it is for my transformation. Now, tignan niyo saglit itong sinabi, kaya sabi ni Zig Ziglar, sabi niya, positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Kaya importante po yung pagiging positive thinking o pagiging positive thinker kasi mas magiging better yung ating response. Ang positive thinking hindi yan magical na formula na kapag ka nag-isip ka ng positive, mawawala ang problema. Positive thinking doesn't make life perfect. Pero yung positive thinking will help you show up as your best self na sa lahat po ng pinagdadaanan natin problema bilang mga Christian, bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi po perfect ang buhay natin. Wala pong perfect na life, wala pong perfect na church, walang perfect na family. Pero kapag ka lagi kang positibo ang iyong pananaw, ang iyong pag-iisip, lagi kang may respond na positive sa lahat ng negative na yung pinagdadaanan. Now,
Let us open our Bible sa Philippians chapter 1, verses 12 through 14. Basahin natin ito. We will be talking about a very positive character in the Bible. Siyempre, ultimate na positive talaga. Hindi lang positive, perfect pa. Si Jesus. Pero ito, isang apostol, lingkod ng Diyos, na mai-inspire tayo kung paano rin siya mag-isip positively, magandang perspective sa kanyang mga pinagdadaanan ng seemingly negative. Now, pag-usapan natin ito. Verse 12. And I want you to know, my dear brothers and sisters, by the way, Paul is talking, that everything that has happened to me here has helped to spread the good news. Mamaya, explain ko context. Verse 13. For everyone here, including the whole palace guard, know that I am in chains because of Christ. Verse 14. And because of my imprisonment, most of the believers here have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. Now, ang nagsulat po nito at ang napapakinggan natin na nagsasalita dito by this time, si Apostle Paul. At si Apostle Paul po, habang sinusulat niya po ang Book of Philippians, ito po ay sulat niya, letter, para sa mga taga-Philippi, mga Christians po doon. But when he was writing this letter, nakakulong po siya sa Rome. Hindi siya komportable sa kanyang situation. In fact, he was in chain, he was guarded 24/7, at walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa si Apostle Paul. Now, pakinggan niyo maigi. But instead of feeling defeated, instead of feeling talunan or thinking and feeling defeated, Paul saw his situation differently. Tinignan ni Apostol Pablo yung kanyang situation sa ibang perspective. Para kay Apostle Paul, hindi ito sayang, hindi ito aksidente, at hindi unfair yung nangyayari sa akin. Pinaniniwalaan ni Apostle Paul na ginagamit ni God itong imprisonment niya, which is for some people, it was negative. But for Paul, he believed that God was using his imprisonment for a greater purpose. At yun yung pag-uusapan natin ngayon, na sa kabila po ng mga trials na pinagdadaanan ni Apostle Paul, ano ang matututunan natin dito? Because many of us right now is imprisoned. Perhaps tayo ay kulong sa ating takot, sa ating mga pangamba, sa ating mga pag-aalala. May mga trials po tayong pinagdadaanan ngayon mentally, physically, relationally, spiritually, financially. Pero ang tanong, meron ba akong makikitang liwanag? Meron ba akong makikitang maganda sa trials na aking mga pinagdadaanan? Kaya this morning, this afternoon, ano man ang ating mga ginagawa ngayon, ano mang oras kayo nakakapanood ngayon, samahan niyo po ako sa ating talakayin entitled The Bright Side of Trials. The bright side of trials. Now, the million-dollar question na sasagutin natin, ano ang bright side ng trials? Kasi minsan ang tingin natin, trials, problema, nahirapan ako, nasasaktan ako. Pero ang tanong, paano ginagamit ni Lord itong trials sa ating buhay? What is the bright side of trials? Now, pag-usapan po natin yan. Verse 12, sabi po ng verse 12, and I want you to know, my dear brothers and sisters, that everything that has happened to me here has help to spread the good news. Sa Tagalog, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyayari sa akin, kay Apostol Pablo, ay nakatulong ng malaki sa ikakalaganap ng magandang balita. What is the bright side of trials? Una, God uses trials, number one, as helper. Pwede nyo nga pong i-type sa comment section, helper. Makikita natin dito sa New Testament writing ni Apostle Paul na siya po ang sumulat ng most of the New Testament writings. I believe it is according to Bible scholars, one-third. Imagine niyo, si Apostle Paul, most of the New Testament siya ang sumulat, at si Apostle Paul ang isa, kung hindi man siya, isa sa mga pinaka-prominent leader ng early church. Ang dami niyang nagawa para sa Panginoon, at ito pinaka-amazing. Sa lahat ng kanya mga nagawa, karamihan diyan nagawa po niya habang siya ay nakakulong. Habang siya ay hindi malaya sa labas.
Doon niya na isulat ang iba't ibang mga letters, including yung pinag-uusapan natin yon, yung Philippians. Doon siya nakapag-share sa mga taong normally hindi naaabot ng ibang tao. In short, si Paul yung tipo po ng tao na hindi naghihintay matapos ang kanyang problema bago siya kumilos. Hinahanap niya yung opportunity na meron siya as of the moment at hindi niya inaantay na matapos ang problema bago siya kumilos. Kaya para po kay Apostol Pablo, ang problema ay hindi hadlang. Ito po ay platform. Come on, type na rin din siya platform. What are the practical lessons? Don't wait for the trial to end before you obey God. Kasi ang problema po na pinagdadaanan natin, ginagamit yan ni Lord para tulungan tayo na sundin ang ating Panginoon. Ulitin ko po, ginagamit ng Panginoon yung ating pong mga pinagdadaan ng problema as helper para sumunod tayo sa ating Panginoon. Huwag mo nang antayin na maging perfect ang season bago ako sumunod kay Lord. Si Paul, kahit nakakulong po siya, kahit may matinding pinagdadaanan, tuloy pa rin siya sa kanyang misyon. Type mo nga sa comment section, tuloy pa rin sa misyon. Alam kong mahaba yan, pero please, i-type niyo sa comment section para mabasa yan ng mga nanghihina ngayon, ng mga Christian, ng mga taong may pinagdadaan ng matindi, tuloy pa rin ang misyon. Kahit mahirap ang season na pinagdadaanan mo ngayon, gawin mo pa rin yung pinapagawa ni Lord. Si Apostol Pablo, hindi siya nag-antay na matapos ang kanyang pagsubok bago siya sumunod kay Lord. During sa kanyang mga pagsubok, sumusunod pa rin siya sa ating Panginoon. Ano pa pwede natin matutunan dyan? Na sa pinagdadaanan natin problema, yung problem, ginagamit ni Lord para tulungan tayong sumunod sa Diyos. Ano pa? Look for opportunities inside the problem, not outside of it. Si Apostol Pablo, hindi po siya nakafocus na sana mawala na yung free, sana magkaroon na ako ng kalayaan, sana mawala na ako dito sa palayain na ako. Hindi nag-focus si Paul sa pagkawala ng freedom niya. Nag-focus siya sa mga bagong Hindi siya nag-focus dun sa, wala na akong freedom, ang lungkot naman. Hindi. Nag-focus siya doon sa mga tao o sa pinagagawa ni Lord na mga taong pwede niyang mabahagian ng salita ng ating Panginoon. Ganon din po as we end our 30 days Holy Wind Challenge na kung saan tayo po ay nagpipray sa at least 13 tao, one soul a day. Tayo po ay at least nag-i-invite sa church. At hindi natin napapansin na kung minsan inaalaw talaga ni Lord na dumaan tayo sa mga matitinding yugto ng buhay natin for us to meet new people. Why? Kasi yung mga trials na pinagdadaanan po natin, kadalasan, nagbibigay po sa atin ng access to new people. Pakinggan nyo ito, Mike, catch this. To new people and new places na hindi mo kadalasan napupuntahan o nakakausap. Si Apostle Paul, yung kanyang imprisonment led him to new places and talk to new people. Kaya ang tanong, Lord, sino po yung mga taong pinadadala niyo sa akin o dapat kong makausap o dapat kong mabahagian ng mabuting balita dahil sa pinagdadaanan ko ngayon? Ano pa pwede natin matutunan? You can turn your problems into a platform for God's message. Itong pinagdadaanan nitong si Apostle Paul, nakakulong siya, pero naging mas malakas yung impact niya sa pagsunod kay Lord. You know what? Listen to this very carefully. Your struggle can actually become someone else's encouragement. Yung pinagdadaanan mo ngayon na struggles, alam mo, encouragement yan sa ibang tao. I don't know kung ano yung personal na pinagdadaanan mo ngayon. Some of us are going through tough times sa kanyang health. Hindi mo alam yung pinagdadaanan mong karamdaman o sakit. Hindi mo alam yung pagkaka-hospitalize mo. Yung pala yung magiging encouragement sa ibang tao. Grabe naman, Lord. Ang tindi naman ng challenge na to. Kailangan ko pa daanan itong karamdaman na to. Kailangan ko pa daanan yung ganitong klaseng gastusin na ito. Huwag kang mag-alala. Inaalaw ni Lord ang mga pangyayari sa buhay natin. Kasi hindi lang para mag-glorify siya, hindi lang para maging Christ-like tayo, kundi para maging encouragement ka sa ibang tao. Kaya ang tanong lagi, Lord, paano mo gagamitin itong pinagdadaanan ko? O gamitin mo, Lord, itong mga pinagdadaanan ko para mag-serve as an encouragement at so that I can point people to you. Tanong,
Minamaximize mo ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Some of us, tayo ay ipinagdadaanan financially. At hindi natin alam, ito palang pinagdadaanan natin financially, ang maglilid sa atin sa ibang tao para mag-open ng business opportunity, mag-open ng side hustle, mag-open na kung saan, ganito pala ang realidad, na kailangan pala nag-i-invest, kailangan pala nag-iipon, kinakailangan pala meron akong savings. You see, sometimes yung problema natin, inaalaw ito ni Lord para tulungan tayong magkaroon ng realization. Hindi lang physically, kundi financially as well. At ito pa matindi, yung pinagdadaanan nating problema, tinutulungan tayong iposisyon tayo mismo. Ginagamit ni Lord yung problem as an helper o as a helper or as helper para iposisyon tayo sa next step ng ating buhay, sa next level ng ating buhay, or sa ating calling. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, sometimes, yung isa sa mga greatest things na ginagawa sa atin ni Lord doon sa problema ay hindi lang para baguhin yung ating perspective. Hindi lang para baguhin yung ating puso. Good yun. Isa sa mga bagay na inaalaw ni Lord kaya niya tayo pinadadaan sa problema. Kasi itong problema na ito ay ginagamit ni Lord para bitbiting ka sa next level ng buhay mo. When I think about this statement, I'm always thinking hindi lang kay Paul, ultimately kay Jesus Naiisip ko rin isa sa karakter sa Bible si Joseph. Imagine mo, he was sold in slavery. His brothers was jealous to him because of because sa paggawa niya ng mabuti, kinaiinggitan siya dahil favorite siya ng kanyang ama. Nasubukan niyo na ba yun, yung kainggitan ka? Nasubukan niyo na ba yun, yung napagbintangan ka, napagbintangan din siya? Nasubukan niyo na ba yun, yung nakulong ka sa isang bagay na wala ka namang ginawang masama? Pero lahat yun, yung perspective ni Joseph nandun pa rin. You see, sometimes yung ating pinagdadaan ng problema, pakinggan nyo maigi, hindi siya stumbling block. Siya ay stepping stone for God's greater purpose in your life. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, pero I want you to shift your perspective about trials na wala, pinapunish ako ni Lord, blah, blah, blah. Hindi. Sometimes, inaalaw ito ni Lord kasi nakakatulong ito para i-boost yung confidence mo kay Lord, i-boost yung tiwala mo kay Lord. Tinutulungan ka nito para lalo kang maging mapagkumbaba, lalo kang maging matulungin, at ultimately, lalo kang dumepende sa ating Panginoon. What is the bright side of trials? Una, ginagamit ni Lord ang trials as helper. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, verse 13. So much is this a fact that throughout the whole imperial guard and to all the rest here, sabi niya, dun sa Rome, my imprisonment has become generally known to be in Christ, that I am a prisoner in His service for Him. Hindi siya lang, hindi, yes, bilanggo siya physically sa Rome, pero in a positive sense, siya ay bilanggo kay Kristo. Ibig sabihin ng kanyang master si Jesus para maglingkod sa kanya. Now, what is the bright side of trials? Una, ginagamit ni Lord ang trials as helper. Pangalawa, ginagamit ni Lord ang trials as revealer. Come on, type that in the chat, revealer. Look at me now. Tingnan niyo po ako ngayon. And listen to this very carefully. Problems, your problems reveal who you are. Akala mo problema lang yan. Hindi ko minamaliit yan, pinagdadaanan mo. Pero ang problema, actually, nire-reveal niya kung sino ka talaga. Kasi hindi mo makikita at hindi mo malalaman, si Lord alam na kung sino ka eh. Alam nga ni Lord kung tatanggap ka sa kanya hindi. Alam nga ni Lord kung ano future mo eh. Ang point is this, tayo hindi natin alam. Kaya sometimes, pinapadaan tayo ni Lord sa mga matitinding problema ng ating buhay because problem will actually reveal who we are. Ang problema, wag lang natin tignan niya na hassle, sakit sa ulo. Pero ang problema, para po yung salamin na nagpapakita ng tunay mong karakter. At kung paano mo tignan si God during your trials. Kaya ang trial, inaalaw yan ni Lord, hindi lang helper,
revealer din. Tingnan po natin saglit yung Proverbs chapter 29, verse 28. Sabi po ng Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. If people cannot see what God is doing, kung ang tao daw, hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa ni Lord, they stumble all over themselves. Parang nadadapa siya, natutumba siya, natitisod. But when they attend to what He reveals, kung siya ay attentive, alam niya, nadidiscern niya kung ano yung ginagawa ni Lord during my trials, during my situation, they are more blessed. Kaya pinagpala ang mga taong nakikita ang kanilang problema bilang pagkilos o paggamit ng Diyos para i-reveal ang kanyang sarili. If you want to know God, hindi lang ito, walang masama magbasa ng Bible. That is our ultimate guide to life. At bukod sa Bible, nire-reveal din ni Lord ang kanyang sarili. Ultimately, sa Bible but practically speaking, sa mga situation na pinagdadaanan natin. And siguro ganito ang nararamdaman mo ngayon. Sabi ng Bible, they stumble all over themselves. Natitisod, may harang. Ang tingin mo lang kasi sa problema, harang. Ang tingin mo lang sa problema, stumbling. Hindi ko alam kung ano yung mga stumbling blocks sa life mo ngayon. Sa marriage life mo, kung ikaw ay estudyante, sa pag-aaral mo, sa work mo, even sa personal dreams mo. Kapag ka ganito minsan ang thinking natin, ang automatic reaction natin, Lord, tanggalin mo naman yung mga harang na yan. Lord, sana mawala na tong issue na to. Sana okay na to. And sometimes, may mga prayers tayo na pinapatanggal kay Lord pero hindi niya tinatanggal. Kasi gusto ni Lord makita mo kung sino ka talaga. Kaya next time na may problema ka, instead na mag-focus ka sa paano tanggalin, magtanong ka, Lord, anong gusto mong ipakita sa akin dito? Anong gusto mong matutunan ko? Because problem reveals who you are. Ipapakita, gagamitin ni Lord ang problema para ipakita kung ano yung karakter mo. Kaya pag may problema ka sa tao, ipapakita yan sa'yo ni Lord. Gagamitin niya yung problemang pinagdadaanan mo, ipapakita niya kung mahaba na talaga pasensya mo. You're praying for love. Lord, I want to have a love that like the love of Christ. Yan, bibigyan ka ni Lord ng mga taong di ka mahal-mahal. Lord, gusto kong maging generous. Yan, bibigyan ka ni Lord ng situation na kung saan may pera ka o wala, magbibigay ka pa rin ba? Kaya every time na may pinagdadaanan ka, instead na magpanic ka, imbes na kung ano-ano gawin mo, mag-pause ka muna. Kasi ang goal natin hindi lang para mawala ang problema. Of course, we are praying for that. Don't get me wrong. Ang goal is hindi lang para mawala ang problema, kundi para makita natin kung sino ka sa mata ni God at kung paano kanya gustong gamitin. Ulitin ko, yung problema nire-reveal niya kung ano tunay mong karakter. Now, meron isang book by the name of The Greatest Guide by Robin Sharma. Sabi niya diyan, sabi niya, problems reveal genius. Sabi niya, world-class organizations have a culture that sees problems as opportunities for improvement. Yung mga world-class daw na mga organization, mga businesses, meron daw silang kultura na kung saan tinitignan nila yung problem bilang opportunities para mag-improve. Hindi lang as an organization, kundi as individuals. Kaya sabi niya, don't condemn them pertaining sa problema. Don't condemn them. Learn from them and embrace them. Mga kapatid, huwag mong i-condemn ang problema. Matuto ka dito at yakapin mo ito. World-class human beings turn their wounds into wisdom. The question is, are you turning your wounds into wisdom? Natututo ka ba sa mga pinagdadaanan mong problema? Kaya nga 'di ba, meron tayong pulot of the day, may takeaways tayo kada preaching. Ganon din sa buhay. Kada problema, may napupulot ka ba? O kaya siya paulit-ulit kasi hindi ka natututo. Sabi pa niya ni Robert Sharma, they leverage their failures to bring them closer to success. Sa business side ito paano natin i-apply? Pwedeng sa mga negosyanteng Christian, apply niyan. But ultimately, biblically speaking, kung i-apply natin to sa Christian life natin, yung they leverage their failures to bring them closer to success. Ginagamit nila yung mga failures na ito para dalhin sila sa katagumpayan. Ganon din po sa ating spiritual life. Gamitin natin yung ating mga failures for us to get closer to God
and doon sa mga pinapagawa sa atin ni Lord. They don't see problems. They see opportunities. And that's what makes them great. Remember, a mistake is only a mistake if you make it twice. Ang mali, nagiging mali lang siya pagka 2 beses mo nang ginagawa, 3 beses pa ulit-ulit, hindi ka natututo. Ulitin ko po, problems reveal who you are. Kaya nga po sabi ni Henry Ford, kaya tignan natin ng maganda yung life, kung anong pinagdadaanan natin ngayon. Bilang mga Christian, yes, hindi tayo excuse sa problema. Yes, hindi tayo excuse sa mga challenges. Pero sabi nga ni Henry Ford, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Yung obstacles daw, yung mga problema, ito yung mga nakakatakot na bagay kapag tinanggal natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Ang goal natin ng ating Panginoon. Di ba? Sabi ng Bible, mag-focus lang tayo kay Christ, the author and finisher of our faith. Kaya si Peter, kaya siya lumubog. Yes, I praise God for the courage and faith of Peter. Pero meron tayong matututunan dito. Si Peter, when he walked on water, he was totally focused on Christ. But the moment he took his eyes off Jesus, ang nangyari, nag-umpisa siyang lumubog. And many Christians right now ay lumulubog because they are taking their eyes off Jesus. Mag-focus ka kay Jesus. Kaya lumulubog tayo sa ating attendance, nawawala focus mo kay Christ. Kaya minsan hindi tayo nakakapagbigay ng tama, nawawala focus mo kay Christ. Kaya minsan kung ano-ano na lang nakikita natin, napapansin natin mga negative sa buhay kasi nawawala ang focus mo kay Christ. Kaya minsan punong-puno ng pangamba, takot at lumbay ang buhay mo kasi nawawala ang focus mo kay Christ. At doon po tayo papasok, bago po tayo pumasok pala sa point number 3. Gusto ko po kayong i-encourage. Ito po yung part ng ating service na kung saan tayo po ay magbibigay. Kaya po dadako tayo sa ating pong pabibigay. Nakita niyo po yung ating pong screen, nakita niyo rin naman po yung ating po sa comment section on ways how you can bless this church, how you can bless this ministry. If you are part of this ministry, if you are part of this church, part ka ng ministry na to. And isa sa mga pagpapakita, pagsisignify ng iyong allegiance kay Lord through this ministry ay pagbibigay sa kanyang gawain. Kaya po nakikita niyo po yung ating po mga gawain, nakakakuha po tayo ng mga, alam mo yun, ng bigger place right now, at yung mga pagbibigay po natin, nakakatulong po yan na magputuloy po yung ating gawain. Wala pong bayad sa salita ng ating Panginoon. Pero there are expenses na, alam mo yun, nababayaran natin yung operation, daily, weekly, and monthly, and yearly operation ng ating church because of your faithful giving. So, hindi ko na po hahabaan yung ating pong exhortation sa pagbibigay. Nakita nyo naman po, you know the drill, you know the culture ng ating church. Lumabas na sa ating screen, scan nyo na yan. Okay, nasa comment section, give your tithes and offering sa ating pong Panginoon. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganda ng topic natin ngayon, no? What is the bright side of trials? Ginagamit ni Lord ang trials as helper. Pangalawa, una, helper, tinutulungan ka niya mapalapit kay Lord at mapalapit doon sa, mai-position ka doon sa calling mo, sa next level ng buhay mo. So, dapat ganun ang tingin natin. So, pangalawa, hindi lang siya helper, revealer siya. Nire-reveal ginagamit ni God ang problema para i-reveal ang laman ng puso mo. Kung tapat ka na ba sa Kanya, umiibig ka na ba talaga sa Kanya, committed ka na ba talaga sa Kanya, mapagmahal ka na ba talaga, nire-reveal ng problema. How we respond doon sa mga problemang pinagdadaanan natin. Now, sabi po ng verse 14, ito yung last verse. And because of my imprisonment, dahil sa pagkakakulong ko, sabi ni Apostle Pablo, many of the believers have gained confidence. Uy, imbis na matakot, hala, nakulong sa Apostle Paul, huwag na rin tayong mag-share ng word of God kasi baka makulong tayo. Hindi yun. Sabi niya, most of the believers here have gained confidence. Hindi lang confidence and boldly speak God's message without fear. Akala natin dahil sa nangyari kay Apostle Paul matatakot. O ano, siguro mindset ng Roman government 'yan. Okay na. O tsaka ng mga Pariseo, napakulong na namin, manahimik na kayo ha. Pero imbis na manahimik sila, lalo pa silang nag-ingay. Yan po ang ibig sabihin ng nangyari dyan. Sabi po ng verse 14, sa Tagalog ha,
Dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya. Listen to this. You don't know kung ano ang nagagawa ng pagsunod mo kay Lord despite sa imprisonment mo. Hindi mo alam kung sino ang mga naaapektuhan na buhay, nai-inspire na buhay, natatouch na buhay, nai-encourage na buhay dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Kaya sabi niya, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon. At ito pa matindi, laro silang tumapang. Uy, yung ginagawa pala natin, maraming na motivate at maraming na encourage dito. Kaya magpatuloy ka. And it will lead me to point number 3. Helper, revealer. Pangatlo, ano ang bright side ng trials? Ginagamit ni Lord ang trial as booster. Come on, type nyo sa comment section, booster. Ano ibig sabihin yan? Problems are pushers. God uses problems to boost not just us, but to boost other people's confidence. Eh, pansinin mo, na-boost yung confidence nila, yung kanilang faith, nawala yung takot nila. Ang mga problema po mga kapatid na pinagdadaanan natin, hindi yan lang basta obstacle. Actually, they push us to go somewhere, to grow somewhere, and to level us up in life. Eh, parang gym ho yan. Di ba kapag ka binigyan ka ng weight sa una, naalala ko, nung first time ko mag-gym, hirap na hirap ako sa 5 kilos. As in, after several weeks, imagine mo yung 5 kilos, maning-mani na sa akin. Kasi nag-level up na, nag-grow na yung muscle ko. Sa pag-gym po, mahirap, nakakapagod, napupush yung muscle ko, pero hindi siya pinupush para sa wala. Pinupush siya para lalong lumakas. Ganon din po pagdating natin sa ating tunay na buhay. Yung mga problema po pinagdadaanan natin, puwera sa sila, force yan para lumabas tayo doon sa ating comfort zone, para i-boost tayo, para matuto tayo, para makita natin na ang buhay ay hindi madali. So therefore, lalo ko magtitiwala kay Lord. Kaya lang, nakadepende kung paano mo titignan ng problema. Titingin ko po, helper, revealer, and booster ang ating mga problema. At ang problema, pwede yan maging cruel enemy mo or greatest ally. Depende kung paano mo titignan ng problema. Ang problema para po yung espada na double-edged sword. Pwede silang pinakamalupit mong kaaway, yung tipong lagi kang pinapahirapan, alam mo yun, pinababagal ka ng problema mo, pinai-stress ka ng problema mo. Pero sa kabilang banda naman po ng espada, pwede rin silang maging pinakamalakas at pinakamalupit mong alay. Yung tipong para siyang teacher, natututo ka ng lesson, napupush kang mag-level up, nag-o-open yung perspective mo sa new opportunities na hindi mo nakikita dati. Kaya wag mong isumpa ang problema. Tignan mo ang problema na kung saan ginagamit ni Lord para i-boost ka to glorify God and to push you to the next level. Paano nangyari ito? Kasi kapag kaaway ang tingin mo sa problema mo, lagi ka nagre-react, lagi kang stress, lagi kang pressured. Hindi ko sinabing wala ng pressure kapag ka positive ang buhay mo, may pressure pa rin talaga. Pero yung perspective na malaking pagkakaiba po niyan. Lagi kang insecure, lagi kang bitter. Why? Because you let the problem control your thoughts. You let your problem control your emotion. You let your problem control your pattern in life. Kaya do not let allow problem control you. Use problem as booster. Let problem boost your faith. Hoy. Let problem boost your confidence in God. Let your problem boost your prayer life. The more na nagkakaroon ka ng problema, the more na boost dapat yung iyong prayer life. The more na nagkaka-problema ka sa finances, the more na nagtitiwala ka kay Lord, the more ka nagbibigay. Hindi ko sinabing ubusin mo ang point. Doon mo maipapakita ang commitment mo. The more na nagiging busy ka, the more na dapat may time ka kay Lord. Kapag ka naging alay po natin ang problema, alay, meaning kakampi. Pag tinitignan mo ang problema bilang teacher, ginagamit ni Lord, we will be having opportunities for growth. Harapin mo ang problema with faith and wisdom. You learn, you adapt, because the moment you learn from it, the moment you adapt, ADAPT,
you become stronger in your faith. Yung challenges na pinagdadaanan mo ngayon, nagiging stepping stone yan para sa next level ng buhay mo. Listen to this very carefully. Trials should make us better, not bitter. Pwede nyo ba i-type yan sa comment section? Better, not bitter. Yung pinagdadaanan po natin mga problema ngayon, it should make you better, not bitter. And let me close with this story. Meron pong isang article na pinost si Pastor David Jeremiah sa davidjeremiah.org. Sabi niya dun sa title na yun, What Problems Reveal About You? Yan. Ano ang nire-reveal ni problema patungkol sa'yo? Ano ang sinisiwalat ni problema tungkol sa'yo? Kasi baka hindi mo alam, kailangan malaman mo ito. Now, tingnan niyo, let me share with you this. Sabi niya, problems have big mouths. They say a lot about us. May malaking bibig daw, figuratively. May malaking bibig daw ang problema. Ang dami niyang sinasabi patungkol sa atin. About what? About our character, about our strength. Yan. Nire-reveal ng problema ang weaknesses natin. Sabi niya, may story na pinost si Dr. David Jeremiah. Take Mary Kathleen Wagner. Tingnan niya yung pangalan ha. Si Mary Kathleen Wagner. For example, isang babae na naisilang na, alam mo yun, merong na hindi mayaman. May problema sila. Yung kanya pong kabataan, yung kanyang childhood unfold during the Great Depression. Yung kanyang tatay was bedridden. Nakahiga na lamang po sa kama kasi meron pong tuberculosis. At yung siya po ang nag-aalaga dito, siya ang naglilinis, nag-aayos ng bahay, siya po ang nag-aayos ng mga pangangailangan nila sa bahay, siya ang nagluluto, siya nagpe-prepare ng kanilang kakainin, without skipping school. Yung kanya pong nanay, maayos naman po, kaya lang nagtatrabaho for 14 hours a day. 7 days a week, walang day off. Managing a restaurant at tumatanggap po siya ng paycheck na below pa doon sa kanilang pangangailangan. So, ibig sabihin, challenging sila financially. Challenging yung status sa kanilang buhay. Nanay mo nag-work pero hindi sapat yung kinikita. Yung tatay mo naman bedridden, supposedly dapat nagtatrabaho kaya lang may karamdaman. Ang pangarap ni Mary Kay ni Mary Kathleen Wagner ay maging doktor. Kaya lang hindi available available yung school pero yung pondo, wala siyang pampondo para dito. So she married a man with whom she had 3 children. So nakapag-asawa siya na nagkaroon silang 3 anak. At yung kanyang asawa, niloko siya. Iniwan sila, nag-asawa po siya ulit ng isang lalaki. At namatay naman po of a heart attack isang buwan after nilang ikasal. Imagine niyo kung gaano kasalimot yung buhay niya. Kung gaano katindi yung trials na pinagdadaanan. Dark na dark ng moments ang kanyang buhay. Nakapag-asawa siya, 3rd husband niya, namatay naman sa cancer. And then, siya mismo, Mary was struck by a stage paralysis at naka-apekto ito sa kalahating bahagi ng kanyang mukha. Pero sabi ng article na ito, listen to this. But Mary never let her problems define her. Her mother had told her over and over, paulit-ulit daw sinasabi ng kanyang nanay ito, you can do it. Mary, you can do it. Type nyo nga po muna sa comment section, you can do it. You can do it. Taking those words to heart, talagang isinapuso niya na to. Mary carved out a sales career. So, nag-umpisa siya, nagbenta, and eventually founded a little cosmetic company, you might know. At alam mo kung ano yung company na yun. Siyempre, yung cosmetic product, yung company na ito, by the name of Mary Kay sa US. Search nyo po yan. Which is now one of the world's largest direct selling companies in the US. Imagine mo yung kanyang buhay na seemingly failing mula pagkabata hanggang sa kanyang love life, hanggang sa kanyang katawan. Pero sabi niya, for every failure, Mary once said, there's an alternative course of action. You just have to find it. When you come to a roadblock, take a detour. Anong pwede po natin matutunan dito? Na sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga followers ni Jesus, kapag may mga pinagdadaanan po tayong problema, alalahanin po natin
na ang problema ay inaalaw po yan ng ating Panginoon para tulungan tayong mas makilala ang Diyos, to help us get closer to the Lord, to help us depend on the Lord. At hindi lang yun, ipuposisyon ka ng problema na ginagamit ni Lord sa next level ng buhay mo. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo, pero watch out. Baka yung problema na yan ang ginagamit ni Lord na paraan para daling ka sa solusyon ng buhay mo. Para i-level up ka sa success, sa financial breakthrough, sa relational breakthrough. At tandaan mo, sa kabila ng mga matitindi mong pinagdadaanan, inire-reveal niya kung ano ang laman ng puso. At ultimately, binuboost niya. Hindi lang booster para sa pananampalataya mo sa Kanya, nagbo-boost din niya ng confidence sa ibang tao. Hindi mo alam kung sino yung mga natatouch na buhay, mga nababagong buhay dahil sa mga pinagdadaanan mo. Kaya tignan mo ito positively. Maging positibo ka sa buhay mo. Bago matapos ang taong ito, I pray na ayusin ni Lord ang pananaw mo sa mga problemang pinagdadaanan mo. Because ang problem, inaalaw ito ni Lord as helper, revealer, and booster. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you sa isang buwan na namang nagdaan for another series that passed, Lord. Dalangin ko, Panginoon, nawa po ma-encourage kami sa mensaheng narinig po namin coming from our pastor, na lahat po pala ng pinagdadaanan namin problema, we just need to shift our perspective na ang problema po ito ginagamit niyo bilang helper, bilang revealer, at bilang booster. Panginoon, hindi ko alam kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ng kapatid kong ito. Pero if you're coming for the first time, matagal ka nang nakikinig pero wala ka pang personal relationship sa ating Panginoon. Meron kang religion pero wala kang relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Panahon na para magkaroon ka ng personal relationship kay Jesus. Sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. Inaamin ko makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kapatid, habang nakapikit ang iyong mga mata, gusto ko sabihin sa iyo ang good news. Ang good news, ma-appreciate mo lang kapag narinig mo ang bad news. Ang bad news, may problema tayo. Ang problema natin, lahat tayo makasalanan at ang ating kasalanan ng kabayaran ay kamatayan. Separation, not just physically, but separated tayo for eternity. Kapag tayo ay namatay, we will be with other people who reject Christ sa impyerno. Kaya lang ang solusyon, gumawa ang Diyos ng paraan. He sent His one and only Son Jesus to die for our sins. Kaya lang, matatanggap lang ito ng mga taong magre-respond sa gospel, magre-respond sa good news. Ano response? Repentance and faith in Christ. Kaya, sa mga sandaling ito, if you want to receive that good news, repent of your sins and receive Jesus Christ in your life as personal Lord and Savior. At kung totoong tinatanggap mo siya, magpapatuloy ka. Ang totoong nananampalataya, magbubunga ng good works. Ang totoong pananampalataya, may mga mabubuting gawa na lalabas sa kanyang buhay. Ultimately, pagsunod kay Kristo. At sa mga Christian naman na matagal nang may pinagdadaanan, I pray that God would renew and heal your heart right now. Restore. I pray for restoration sa inyong relationship ni Lord. I pray for provision. It's in Jesus' mighty name I pray. Lahat po tayo ay magta-type ng Amen and Amen. Praise God! Purihan po ang Panginoon Diyos. Salamat po sa pagsama ninyo for the whole month na pinag-usapan po natin yung countdown. Life is too short to be wasted. Abangan nyo po next week, first Sunday, yung ating pong series for December. Napakaganda po. Pag-uusapan natin, syempre si Lord pa rin ang pag-uusapan natin, at pag-uusapan natin ang kabutihan ni Kristo ngayong pong Kapaskuhan na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, mahal ka ng Panginoon. God bless us all.